Patay ang isang 40 anyos na babae buntod umano ng matinding pagtatalo nito at ng kanyang asawa. Kinilala ang biktima na si Melissa Bague, taga-Kalawaan at may 4 na menor de edad na anak. 20 ng Agosto nang matagpuan ng 13 anyos na anak nito na nakahandusay at duguan sa ulo ang biktima na agad na humingi ng tulong sa mga kapatid at kaanak. Isinugod pa si Melissa sa ospital ngunit idineklarang dead on the spot. Base sa kwento ng mga kaanak, pinukpok umano ang biktima sa ulo ng asawa nito na kinilalang si Marlon, 39 anyos. Ang ginamit, fire extinguisher na dahilan ng pagkabasag ng bungo ni Melissa. Nabatid na posibleng nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot si Marlon nang mangyari ang insidente. Ayon sa panganay na kapatid ni Melissa, nagbago ang pakikitungo ng suspek sa kanyang kapatid magmula nang gumamit ito ng droga. Nahuli na din umano ng mga anak si Marlon na gumagamit. Napakabait niya, napakabait. Talagang siya yung tawag nito, yung paano maging nanay. Talagang mahal niya yung anak niya. Talagang asikaso niya. Basta ganun siya, mabait siyang nanay sa anak. Wala akong masasabi dyan. Yun nga, di ba, siya, nagda-drugs. Basta simula nung ganun na, umiiba na yung ugali niya. Tapos yun na nga, madalas na yan sila mag-away. Siyempre, yung epekto ng drugs, alam niyo naman, di ba? Madalas na yan. Kahit nga mga bata, makakapagsabi yan na ganun. Kaya talagang sobra yung hirap ng kapatid ko. Lalo na nitong huli. Yung ama, hindi na nag-iintindihan ng pinansyal ng pamilya niya. Yung kapatid ko na lang talaga, nagtatrabaho yan. Siya na yung nag-aano sa mga anak niya. Kumbaga yung ama, wala na talaga yan. Hindi na puro na lang yan. Yan ang laging kinikwento yun ng kapatid ko eh. Laging ganun. Oo, hirap talaga siya. Nahihirapan na talaga siya. Kasi lagi namang ganyan yan eh. Yan naman talaga ang niyan. Lagi yan wala sa bahay, sabi ng kapatid ko. Tapos lalabas yan. Pagdating doon, yun na. Na siya, nakagamit na. Kaya yun ang tingin ko eh. Yun nga, di ba, natagpuan nga na yung kapatid ko ganun. Tapos, yun nga, may naririnig kami na sabi, may nakarinig daw na nag-aaway nung time na yun. Tsaka wala na talaga, yun na talaga yung namin, na malamang nag-aaway nga talaga sila nung time na yun. At umabot na nga sa ganun. Dahil, siguro naka-take siya. 4 na anak ang naiwan ni Melissa. Problema ng mga kaanak ay ang gastusin. Panawagan nila na sana ay may makatulong sa mga naulilang bata at sa pagpapalibing. Ito nga ang hirap nga eh. Hindi namin alam kung paano namin sila pero talagang kami ang mag-aano sa kanila, wala namang iba eh. Kami na yung mag-guide sa kanila. Magtutulungan na lang kami para magabayan sila. Yun nga, ang hirap pong hindi ko po ma-explain talaga na pero talagang wala na talaga silang maasahan. Yun nga, nag-aaral sila, siguro financial para sa kanila. Yun po yung sa pagpapalibing, isa pa po yun. Medyo malaki-laking halaga pa po yung kailangan namin bunuin para mailibing siya. Kaya yun lang, hinihingi ko ng tulong na sana matulungan kami para maipalibing siya. Namin yung kailangan namin bayaran para maipalibing siya. Meron pa po kayo? Sa ngayon, yun lang po yung ko. Basta para sa mga bata lang po. Tsaka yun po yung sa pagpapalibing malaki. Siguro bilang isang magulang, nakita ko po yung nilapit sa akin ng mga kamag-anak na humihingi sila ng tulong para dun sa mga naiwan. Obviously naman, wala na yung kanilang ina at yung kanila naman pong ama ay kasalukuyang nakakulong. Yung mga bata na to, pinakamatanda, 18 years old at ang pinakabata nasa 9 years old po yata. So napakaliliit pa. So yung future po ang tinitingnan po dito ng mga kamag-anak. So kung yung meron pong may mabubuting puso, ako po ay isa sa humihingi ng tulong na sana po kung ano po yung maibibigay natin para doon na lang po sa mga anak po ay baka po pwede nating itulong sa kanila. Sino rin po yung talagang may kapasidad na magbigay kahit konti po pag pinagsama-sama po ay malaking bagay po ito sa kanila sapagkat wala pong naiwan na talagang maaaring makatulong sa kanila kaya kahit yung pampalibing wala sila. So sana po matulungan po natin.
Samantalang sumuko ang suspect sa mga kaanak nito sa Batangas matapos ang karumal-dumal na krimen at isinuko ito sa mga operatiba. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente at ang suspect ay nasa Pasig City Police Station habang inaantay ang kasong isasampa laban sa kanya. Yun nga po eh. Hustisya po pero parang hindi ko po alam kasi wala naman akong alam sa batas. Pero sa tingin ko po parang hindi pa sapat eh. Hindi pa sapat yun. Yun nga, sabi makukulong nga daw. Pero parang sa tingin ko po kulang yung hustisya na yun eh. Parang hindi ko po masabi. Mahirap po kasi wala nga akong alam sa batas. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.